Dear Kuya Bono, una po sa lahat ay binabati ko kayo ng magandang oras. Ganon din sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programa. Hindi ko po sigurado kung karapat-dapat ba na ibahagi ko ang aking karanasan. Pero sa totoo lang ay wala akong mapagsabihan ng lahat kaya naisip kong ibahagi na lang sa mga tagapakinig mo. Kuya Bono, itago mo na lang ako sa pangalang Bebang. At sisimulan ko ang aking kwento noong ako ay second year college at the age of 18. Tatlo kaming magkakapatid at ako ang bunso. Family driver si tatay at nagtitinda naman ng mga kakanin si nanay. Nakamulatan ko na palipat-lipat kami ng bahay dahil simula nung magsama sina nanay at tatay ay nangungupahan lang kami. Taga Malolos, Bulacan kami, Kuya Bono, at kung palipat-lipat man kami ng bahay, ay hindi naman kami nakakalabas ng Malolos. At isang araw, Kuya Bono, ay may bagong lipat sa katabi naming bahay noon na isang pamilya, ang mag-asawang sina Ate Iska at Kuya Badong, at ang nag-iisa nilang anak noon na 5 years old na lalaki na si Toto. Friendly sila mag-asawa at agad na nagpakilala sa amin sa pamamagitan ng pagdadala ng pagkain at nakipag-inuman pa si Kuya Badong kay tatay noon. Kuya Bono, aaminin ko na agad ay nagwapuhan ako kay Kuya Badong. Kung hindi ko lang nakita na may asawa at anak na ito ay iisipin kong binata pa rin siya dahil bata pa itong tingnan sa edad niyang 31. Parang kaedad ko nga lang siya noon. Habang nagiinuman sila ni tatay sa labas ng bahay, panay ang sulyap ko sa kanila dahil tinitingnan ko si Kuya Badong. Kung tutuusin, type na type ko ang tindig nito. The way he smiles, yung forma niyang walang ka-effort. Simple pero malakas ang dating. Isang araw, Kuya Bono, papasok na ako sa school ay nakita kong palabas na rin ng jeep ni Kuya Badong. Yun kasi ang hanap buhay niya, na mamasada ng jeep. Bebang, papasok ka na ba? Sumabay ka na sa akin. May promo ako. First pasahero, free. Nakangiting sabi niya at kumindat pa sa akin. Naku kuya, ang swerte ko naman pala. Pag ganyan araw-arawin ko na ang maging first passenger mo. Ganti ko namang biro kay Kuya Badong. Sa unahan ako umupo at nagkwentuhan kami ng nagkwentuhan. Hindi ako nainip, Kuya Bono, dahil palakwento at mabiro si Kuya Badong. Yun ang unang pag-uusap namin na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Kuya Bono, aaminin ko na noon pa lang ay crush ko na si Kuya Badong. Lalo na nung time na nagkaroon kami ng pagkakataong magkasama at magkwentuhan kahit saglit lang. Sayang nga lang at hindi pare-pareho ang schedule ko sa pagpasok at wala ding specific na oras ang biyahe niya. Minsan maaga, minsan tanghali na, at minsan pa nga ay gabi bumabiyahe siya. Gustong-gusto ko na nakikipag-inuman si Kuya Badong sa kuya ko o kaya sa tatay ko para nakikita ko siya, at dahil medyo close na kami ni Kuya Badong, hindi na rin ako nahihiyang makiupo sa kanila at makipagkwentuhan na rin sa kanila habang umiinom sila. Kasama ko naman si nanay o kaya si Ate Iska na asawa ni Kuya Badong. Pero kaming mga babae ay hindi naman umiinom, sila mga lalaki lang. Minsan nga naiisip ko, pag tinitingnan ko si Ate Iska ang swerte naman niya kasi may asawa siyang katulad ni Kuya Badong na type ko. Naiisip ko pa noon na sana ako na lang si Ate Iska.
Minsan nai-imagine ko rin na kahit na isang gabi lang na ako muna si Ate Iska para makatabi at makapiling ko man lang si Kuya Badong kahit one night lang. Lakas ng trip ko noon, Kuya Bono, pero yun ang totoo kasi malakas talaga ang tama ko kay Kuya Badong nung time na yon. Hanggang sa ang ginawa ko, Kuya Bono, ay nakipag-close ako kay Ate Iska at sa anak nilang si Toto. Ang hidden agenda ko ay para makatambay ako sa bahay nila para madalas kong makita si Kuya Badong. At hindi naman ako nahirapan dahil tinataon ko na nandun si Kuya Badong pag kunwari akong tatambay sa bahay nila at kunwari makikipaglaro sa anak nila o makikipagkwentuhan kay Ate Iska. Hanggang sa isang araw ay nakita kong nakaupo si Kuya Badong sa labas ng bahay nila at nilalaro si Toto na anak niya. Kunwari akong pumunta sa harap nila at nakipagkwentuhan. "Wala kaya tang biyahe, Kuya?" Tanong ko kay Kuya Badong. "Wala kasi mag-aalaga sa anak ko eh. Nag-away kami ng Ate Iska mo at nilayasan kami kagabi." Ayon pa sa kanya ay ganun daw talaga si Ate Iska. Tuwing mag-aaway sila ay aalis ito ng bahay at iiwan sila mag-ama. Tapos susunduin naman ni Kuya Badong at aamuin tapos iuuwi ng bahay. Pero minsan din daw ay kahit hindi na amuin ni Kuya Badong si Ate Iska ay kusa na lang itong uuwi. Sabi ko kay Kuya Badong noon, total weekend naman, ako na lang ang magbabantay kay Toto. Pero ayaw niyang pumayag dahil baka daw may ibang masabi ang tatay at nanay ko. Isa pa'y nakakahiya daw. Sabi ko naman, hindi bayaran mo ako para hindi nakakahiya. Sabay ngiti ko, napatitig siya sa akin at pumayag na rin, Kuya Bono. Pero bago yon ay pinaalam muna ako ni Kuya Badong kay nanay at sinabing babayaran ako. Pumayag naman agad si nanay. At habang alaga ko nga si Toto, Kuya Bono, ay ini-imagine ko na anak ko si Toto at asawa ko si Kuya Badong. Sabi ko pa sa sarili ko, ang sarap siguro maging misis ni Kuya Badong. Sa totoo lang, Kuya Bono, ilang beses ko na ring tinangkang iwasan o tanggalin ang feelings na meron ako kay Kuya Badong dahil nga may asawa at anak na siya. Kaso ay araw-araw ko siyang nakikita at sa halip na maiwasan ko siya o mapatay yung damdamin ko sa kanya ay lalo pang lumalalim yung pag-ibig ko para sa kanya na hindi ko talaga mapigilan. Nung araw na yun na ako nga ang nag-alaga kay Toto, gabi na nung umuwi si Kuya Badong ay pareho kaming nakatulog ng bata sa kwarto nila. Nakatulog kami sa paghihintay sa pag-uwi ni Kuya Badong. Naalimpungatan lang ako, Kuya Bono, nang maramdaman kong may humihimas sa aking buhok sa ulo. At noong iangat ko ang aking paningin ay si Kuya Badong ang nakita ko at nakangiti ito sa akin. "Sorry, Bebang, ginabi ako. Dinaanan ko kasi ang asawa ko sa magulang niya at sinuyo ko siya pero nagmamatigas. Ayaw pa rin sumama sa akin." "Kailan ba, Kuya? Hayaan mo muna siya. Palamigin mo muna ang sitwasyon." Nakangiti ko namang sabi. Inabutan ako ni Kuya Badong ng pera at nagpasalamat pero hindi ko yun tinanggap. Sabi ko okay lang kahit walang bayad. Tulong ko na lang kako yun sa kanila. Isa pa ay mabait namang bata kako si Toto at hindi ako nahirapang mag-alaga sa kanya. Kaya lang, Kuya Bono, ay ayaw niyang pumayag at ipinipilit pa rin sa akin ang pera.
Inilagay ko ang mga kamay ko sa aking likuran para hindi ko makuha yung pera, pero sa kapipilit niya ay nagdaiti ang aming mga katawan. Napatitig kami sa isa't isa at doon ay hinagkan niya ako, Kuya Bono, sa labi pero ismak lang. Tinitigan ko lang siya at sabi niya hindi daw ako magagalit kung hahalikan ulit niya ako. Umiling ako, Kuya Bono, kaya't muli ay hinagkan nga ulit niya ako. Kaya nga lang, Kuya Bono, ay bago pa humantong sa level up ang pangyayaring yon ay pumreno si Kuya Badong. At ang narinig kong sabi niya ay, mali ito. Tapos ay pinauwi niya na ako. Hindi ako nakatulog nung gabing yun, Kuya Bono. Para akong lumilipad na papel sa pagkahay. Masayang-masaya ako na nangyari yung pagkakalapat ng mga labi namin. Nayakap ko siya ng mahigpit at nahawakan niya ako. Kaya lang dahil sa pangyayaring yun, Kuya Bono, ay lalo lang lumala ang pagkahumaling ko kay Kuya Badong. Kinaumagahan, Kuya Bono, pagkagising ko ay kaagad akong nagpunta kina Kuya Badong kasi naisip kong baka babiyahe ulit siya at magpepresenta ulit akong aalagaan anak niyang si Toto. Pagkatok ko sa pintuan nila, Kuya Bono, ay walang sumasagot pero bukas naman ang pinto kaya pumasok na ako. Kuya Badong! Sigaw ko. Sinilip ko sa kwarto si Toto pero tulog pa ito. Tapos naulinigan kong may nagbubuhos sa CR kaya naisip kong naliligo si Kuya Badong kaya hinintay ko na lang siya sa salas. Medyo nagulat pa siya nung paglabas niya ay nakita niya ako. Kuya, magbabiyahe ka ba? Aalagaan ko ulit si Toto. Nakangiting sabi ko pero ang sagot niya ay ayoko na ipaalaga sa iyo si Toto. Hindi mo tinatanggap ang bayad eh. Kunwari naka-ismid pang sabi niya. At saka tumuloy ito sa kwarto nila. Sige, tatanggapin ko na. Malakas kong sabi dahil nakapasok na sa noon sa kwarto at ako naman ay nasa salas. Okay, pasigaw din niyang sagot. Pagkalabas nito sa kwarto ay bihis na ito para magbiyahe. Inabot niya sa akin ng pera, bayad ko raw kahapon at yung para sa araw na yon. Tinanggap ko na lang, Kuya Bono. Tumitig ulit siya sa mukha ko at tinitigan ko rin siya. Pagkatapos nun ay hinalikan ulit niya ako sa mga labi ko. Halik na maalam. Bebang, bakit ka pumapayag na halikan kita? Ewan ko. Sagot ko. Kasunod nun ay hinawakan niya ang dibdib ko at napapikit na lang ako, Kuya Bono. Bebang, mababaliw ako sa iyo eh. Pagkasabi niya nun, Kuya Bono, ay nagpaalam na siyang umalis. Kuya Bono, hindi ko alam kung bakit niya nasabing mababaliw siya sa akin pero ako din, mababaliw din ako sa mga ginagawa niya sa akin. Kung kagabi, para akong lumilipad na papel sa pagkahay, nung umagang yun naman para akong alikabok lang na nakalutang sa hangin. Buong araw na
Wala akong inimagine, Kuya Bono, kundi ang pagkakalapat muli ng mga labi namin. Maghapon ulit, Kuya Bono, na inalagaan ko si Toto. At maghapon din ay walang ibang laman ang isip ko kundi si Kuya Badong. Atat na atat ako noon sa pagsapit ng gabi upang sa ganon ay muli siyang uuwi. Kaya lang, pagsapit nga ng gabi ay malabis namang disappointment ang nadama ko dahil pagdating ni Kuya Badong ay kasama niya na si Ate Iska. Ini-imagine ko pa naman na pag-uwi niya ay maghahalikan ulit kami, magyayakapan ulit. Kaya lang hindi na nga yun nangyari dahil kasama niya na si Ate Iska. Kaya naman ako'y sobrang dismayado. Sa mga sumunod na araw, Kuya Bono, hindi ko alam kung nananadya ba si Kuya Badong kasi madalas ko sila makita na sweet sa kanilang bakuran. Minsan titingin pa sa akin si Kuya Badong bago maglalambing sa kanyang asawa. Para talagang nananadya. Dati naman ay hindi siya ganon kay Ate Iska. Hanggang isang araw ay nag-cross ulit ang landas namin ni Kuya Badong. Papasok na ako ng school at siya namang paglabas ng jeep ni Kuya Badong. "Oh, Bebang, sumabay ka na sa akin. Naka-promo pa rin ako. First passenger is free." Hindi ako ngumiti, Kuya Bono, dahil naiinis ako sa kanya. At nagsiselos. Sumagot lang ako ng, "Sige po." Wow, galang ah. May po pa talaga. Nakangiting sagot niya pero ako naman ay nagseryoso pa rin. Habang pinapatakbo niya ang jeep niya ay nagulat ako sa sinabi niya. "Wala ka bang mahalagang gagawin sa school niyo ngayon?" "Bakit? Okay lang ba kung umabsent ka na lang?" Noon, Kuya Bono, ay napatingin ako sa kanya. Hindi na rin ako babiyahe. Nakita mo naman, hindi pa rin ako naglalagay ng signboard sa harapan. Nakangiti pa rin sabi niya. Hindi ako kumibo, Kuya Bono. "Bebang, mag-date na lang tayo kung okay lang sa'yo. Pero kung ayaw mo, okay lang din." Hindi pa rin ako kumibo, Kuya Bono, at nakatingin lang ako diretso sa daan. "Bebang, galit ka ba sa akin?" Iyon ang tanong niya at ang sagot ko naman ay, "Saan tayo pupunta?" "Saan mo ba gusto?" "Bahala ka." Kuya Bono, humantong kami sa isang tagong hotel sa labas ng aming bayan at doon ay malaya naming nagawa ang hindi nararapat gawin. Aaminin ko na hindi na rin naman ako birhen noon dahil naibigay ko na rin ito sa nauna kong naging boyfriend. Inamin ko sa kanya na matagal ko na siyang type, unang kita ko pa lang sa kanya. At ang sabi niya, "Mula ngayon, itatago muna natin ang ating relasyon dahil alam mo namang may asawa at anak ako." Hindi niya nasabi, Kuya Bono, na gusto rin niya ako. Basta ang malinaw lang ay sinabi niya na kailangan naming maging maingat sa pagtatago ng aming relasyon. Pagkalabas namin ng hotel, Kuya Bono, ay namasyal kami at kumain sa labas. At sa nangyaring yon, Kuya Bono, ay talagang masayang masaya ako.
Nung mga panahon yun, Kuya Bono, ay hindi ko talaga naisip na mali at maaring may masasaktan ako o magiging problema ang pagpasok ko sa ganong sitwasyon. Ang inisip ko lang ay masaya ako. Pansarili kong kaligayahan lamang ang iniisip ko. Nagpatuloy ang aming relasyon ni Kuya Badong, Kuya Bono, patago. Hanggang minsan, narinig ko si Ate Iska at ang nanay ko na nagkukwentuhan sa bakuran namin. Malakas talaga ang kutob ko na may babae ang hayop na badong na yan. Pag nahuli ko kung sino ang babaeng yon, kakalbuhin ko siya at papaputukin ko ang nguso niya. Humanda na lang sila. Galit na malakas ang boses ni Ate Iska. Abay, dapat lang. Naku, kung gusto mo, Iska, sasamahan pa kita. Ano, gusto mo ba huliin natin ang asawa mo? Tiktikan natin. Huwag kang mag-alala sa pagbabantay sa anak mo at nandyan naman si Bebang. Itaon natin na weekend. Ano, game ka ba? Pagsusulsul pa ni nanay. Oo, pwede. Kailangan ay planuhin nating mabuti. Sagot naman ni Ate Iska. Marami pa silang pinag-usapan, Kuya Bono, pero nataranta na ang utak ko noon. Kailangan kong makausap at masabi agad ang nalaman kong yun kay Badong. Sa mga panahon na yun, Kuya Bono, hindi pa uso ang cellphone kaya mahirap makipag-communicate ng agaran. Kaya naman ay gumawa ako ng paraan kunwari. Inabangan ko si Kuya Badong na makauwi sa kanilang bahay. Kunwari nakipagkwentuhan ako kay Ate Iska sa bakuran nila. Pero ang totoo ay hinihintay ko lang si Kuya Badong. Hindi naman ako nainip at maya-maya ay dumating na nga si Kuya Badong. Humalik ito kay Ate Iska at medyo nakasimangot naman noon si Ate Iska. Wow, sweet ha. Kunwari ko pang sabi. Kuya Badong, anong oras ka babiyahe bukas? Baka still running pa rin yung promo mo. First passenger is free. Biro ko kunwari habang nakatawa. Nagtitipid kasi ako ngayon eh. Dugtong ko pang biro. Ano ba oras kasi ang klase mo? Kung gusto mo, ako na lang mag-a-adjust. Kung anong oras ka aalis, sasabayan ko na ng biyahe. Ganting biro naman niya sa akin. 8 a.m. eh. O sige, before 8, sabay na tayo. Kunwari akong natawa. At ang sabi ko, joke lang yun, Kuya Badong. Sa akin lang naman eh, baka makalibre lang ulit ako. Tumawa pa ako kunwari. Hindi, okay lang yun. Ganong oras naman ako usually nagbabiyahe, kaya sabay na tayo. Kinabukasan nga, Kuya Bono, ay sinabi ko kay Kuya Badong ang lahat ng narinig ko sa pag-uusap ni na Ate Iska at sa nanay. Sabi ko, mag-ingat kami at tinanong ko kung bakit nagkaroon ng hinala si Ate Iska na may babae siya. Ang sagot niya hindi daw niya alam. Kaya nagkasundo kami na hindi muna kami lalabas. Kailangan naming mag-ingat pero Kuya Bono, bago daw namin gawin yung pag-iingat na yon ay kailangang makasama muna niya ako. Kaya ang nangyari nung araw na yun, Kuya Bono, ay umabsent ulit ako at lumabas muli kami at sinulit namin ang araw na yun dahil alam namin na medyo matagal bago pwedeng magkita at magkasama ulit kami dahil kailangan naming magpalamig muna. Noon nga, Kuya Bono, ay may nangyari ulit sa amin. Ngunit lingid sa kaalaman namin ay pinasubaybayan na pala kami ni Ate Iska sa isang kamag-anak niya. Pagkatapos nga nun, Kuya Bono, ay nag-iwasan muna kami ni Kuya Badong. Ngunit isang gabi na naghahapunan kaming pamilya,
ay naging topic ni nanay at tatay si Ate Iska at Kuya Badong. Alam nyo ba, alam na daw ni Iska kung sino ang babae ni Badong. Umpisa ni nanay. Medyo nasamid ako sa sinabing yun ni nanay. Abay, paano naman niya nalaman? Tanong naman ni tatay. Abay, kaya pala nalaman ni Iska na ng mababae ang si Badong may nakakita daw dyan na pumasok ang jeep sa motel. Nakita ng kamag-anak ni Iska. Nakilala ang jeep dahil sa plate number at nung nakumpirma nga na jeep ngayon ni Badong, inabangan daw nila na lumabas at tumpak. Si Badong nga at may kasama daw babae. Pagmamartes ni nanay. Nabibilaukan na ako noon, Kuya Bono, at kinakabahan sa mga naririnig ko. Tapos ang ginawa pa pala ni Iska pinasubaybayan sa isa niyang kamag-anak. Kakasubaybay ng ilang linggo, naaktuhan din daw sa wakas at ang balita ko, nakuhanan pa daw ng litrato si Badong at yung babae niya. Natuluyan na akong ubuhin noon, Kuya Bono, at sobra nang nangatal ang aking buong katawan sa sinabing yun ni nanay. Okay ka lang ba, Bebang? Abay, kanina ka pa nasasamid ah. Okay lang po ako. Pagsisinungaling ko. May ilang araw ko nang hindi nakikitang lumalabas si Badong at Iska. Ang nagkwento nga lang sa akin ay si Kumaring Andeng at ang sabi pa, taga dito lang daw sa atin yung babae ni Badong. Bulalas pa ni nanay. Kaya lang ay ayaw daw magbigay ng pangalan ni Iska. Ang sabi lang daw ay taga dito lang sa compound natin. Aba sino kaya? Yun naman ang naiintrigang tanong ng aking tatay. Kuya Bono, hindi ko na kinaya pa at para bang binuhusan na ako ng malamig na tubig sa buong katawan. Hindi ko na naubos ang aking kinakain dahil nawalan na rin ako ng gana. Agad ako nagdahilan at pumasok agad sa aking kwarto. Doon ay nag-aalala ako dahil baka nasabi na ni Ate Iska sa iba na ako ang babaeng tinutukoy niya sa picture na nakunan. Baka mamaya si nanay na lang at ang buo naming pamilya ang hindi pa nakakaalam na ako yon. Paano kung ganun? Paano kung ganito? Noon lang talaga ako, Kuya Bono, na alarma sa gulong pinasok ko. Hindi pala dapat na palaging pinaiiral lang kung ano ang nararamdaman. Dapat pala isinasaalang-alang mo rin ang sitwasyon at magiging kahihinatnan nito. Takot na takot ako at nagsimula akong mahiyang lumabas. Iniisip ko kasi na baka alam na nilang lahat na ako yung babae ni Kuya Badong. Ingat na ingat akong lumabas pagpapasok ako ng school at tinataon ko na wala si Ate Iska sa labas nila. After nga nun, Kuya Bono, hindi na naglalabas pa si Ate Iska pati si Kuya Badong. Halos hindi ko na rin nakikita. Hanggang sa isang araw, ibinalita na lang ni nanay na wala na daw sina Kuya Badong at Ate Iska sa kanilang apartment. Hindi man lang nga daw nagpaalam sa kanila na aalis na sila at lilipat na ng ibang bahay. Nakita na lang daw nila na naghahakot na ng gamit si Kuya Badong sa jeep niya at si Ate Iska ay nauna na daw doon sa bahay na nilipatan nila. Pagkatapos nun, Kuya Bono, hindi ko na nakita ulit si Kuya Badong. Yung mga jeep na nakikita ko at nakakasalubong, palagi kong tinitingnang mabuti kasi baka isa doon ay ang jeep ni Kuya Badong. Matagal na panahon bago ko nakitang muli ang jeep ni Kuya Badong, Kuya Bono, at agad kong pinara at sinakay naman ako, kaya lang iba na ang driver nito. Kunwari, chinika ko na lang noon ang driver. Kuya, nasan na yung may-ari nitong jeep na to? Natatandaan ko kasi itong jeep na to kay Kuya Badong to. Dati namin siyang kapitbahay. Ang kwento sa akin ng driver, Kuya Bono, ay
Nag-abroad na daw ang may-ari at binaboundryhan na lang niya yon. Matagal nga daw natingga ang jeep kaya kinondisyon muna bago nagbiyahe ulit. Marami pa akong natanong kay Kuya Driver, Kuya Bono, tungkol sa pamilya ni Kuya Badong. Gustong-gusto kong kausapin sana si Kuya Badong kahit man lang sana sa kahuli-huli ang sandali or for our closure kasi hanggang noon ay mahal ko pa rin siya. Nalungkot ako kasi nasa ibang bansa na pala si Kuya Badong. Mula noon, Kuya Bono, ay wala na akong naging balita tungkol sa kanya. Lalo't lumipat na rin kami ng bahay nung nakabili na si ate ng house and lot na hulugan sa isang subdivision sa labas ng Malolos. Nung mausa ang Facebook, agad kong hinanap si Kuya Badong at hindi naman ako nahirapang isearch ito. Nagkausap kami, nagkamustahan. Nasa Canada na pala sila ni Ate Iska at ng 3 na nilang anak. At oo, Kuya Bono, tama ang hinala ko. Nalaman ni Ate Iska na ako ang babae noon ni Kuya Badong, pero nagmakaawa daw si Kuya Badong kay Ate Iska na ilihim na lang ang tungkol sa bagay na yon at lahat daw ay gagawin niya, lahat ng iutos sa kanya ni Ate Iska. Huwag lang mabulgar na ako ang babaeng yon. Ayon pa kay Kuya Badong, kahit papano daw ay minahal din naman daw niya ako at ayaw niyang masira ang pangalan ko lalo na't bata pa ako at nag-aaral pa lang. Lumuhod pa daw siya at nagmakaawa kay Ate Iska kasi ay gustong-gusto daw akong sugurin noon ni Ate Iska upang ipangalandakan at ipumukha sa akin na ako ay isang kabit. Pero binantaan daw siya ni Kuya Badong na kapag ginawa yun ni Ate Iska ay tuluyan na silang maghihiwalay. Ililihim daw nila ang lahat at lalayo sila at susundin niya lahat ng gusto ni Ate Iska o ibubunyag niya pero magkakalimutan na sila at magkakahiwalay. Siyempre kahit papano daw ay minahal na rin niya ako. After so many years, Kuya Bono, na-close ang matagal ko ng tanong sa puso at isip ko. At aaminin ko na hanggang ngayon, may bahagi pa rin sa puso ko na nagsasabing, mahal ko pa rin siya. Pero, syempre, hindi na pwede. Sa ngayon, Kuya Bono, I'm turning 42 years old na. And still, dalaga pa rin. Nagkaroon naman ako ng mga boyfriends noon pero ngayon ay wala na. Hindi yata tinadhana na makapag-asawa pa ako. Pero sana dumating naman yung hinihintay ko. Baka hindi pa naman huli ang lahat. Baka lang. Kuya Bono, sana mabasa mo ang sulat kong ito na medyo sensitive at wala akong pinagsabihan isa man at sinadya kong ibahin ang mga pangalan ng mga sangkot sa aking kwento. At sana ay maintindihan nyo din na sensitibo nga ang naging karanasan ko ay hindi na ako magpapadala ng picture to hide my identity. Sana po'y maunawaan nyo. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Bebang.
Kahugot na Bebang, sabi mo ay magpo-42 years old ka na at yung na-share mong kwento sa amin ay nangyari noong 18 years old ka pa lang. So, 42 minus 18, so that's like 24 years na or less. And anong nangyari? Bakit sabi mo ay single ka pa? Bakit hindi ka pa nakakapag-asawa? Anong ginawa mo sa loob ng 24 years? At after 24 years talaga ay nasa isip at puso mo pa rin yung lalaking yon na nakaulaya mo 24 na taon na ang nakararaan. Well, ako mismo, may mga tao sa akin nakaraan na hanggang ngayon ay hindi ko pa nakakalimutan at hinahangad ka pa rin makasama ulit. And I think that's natural, that's normal. Kaya lang, kung sa tingin mo ay hopeless na rin na, bakit hindi ka na lang pumatol sa iba? Kasi as far as I know, kapag 42 ka na at hindi ka pa nagkakaanak dati, ay baka hindi ka na magkaanak ulit. Sabi nila, hindi ko alam, scientifically, kasi hindi ako masyadong aware sa mga bagay na yan. Kaya lang, ano ba ang gusto mo sa buhay? Kung siguro, lalaki o partner o asawa, meron at meron pa. Marami naman dyan mga byudo o yung mga matandang binata din. Kaya lang yun nga, mahirapan ka na makabuo ng pamilya sapagkat baka hindi ka na magkaanak. Although hindi mo na i-share kung ikay nagkaanak o hindi. Pero sana nga kahugot na Bebang ay makatagpo ka pa kasi I believe that everybody deserves to be happy. Okay? And in love. No matter kung anong age na meron ka. And one more thing, ay gusto kong hangaan ka dun sa tapang mo, although hindi ka nagpakita ng litrato mo, and I understand that. Kaya lang yung lakas ng loob mo rin na i-share yung bahaging iyon ng nakaraan mo, na sa tingin ko ay hindi ko dapat husgahan. Kasi with all honesty, makahugot ay gusto ko yung naging takbo ng kwento. Ewan ko kung anong sumabi sa akin, pero nagustuhan ko talaga. Hindi sa pagpapaka-plastic, I liked it. Hindi common para sa akin ang makabasa ng ganong takbo ng kwento. Yung basta I find it really interesting. I'm sorry kung ma-offend ko, yung mga babae na may karanasan sa pagkakaroon ng kaagaw sa asawa. But of course, habang pinapakinggan ko yung kwento at natutuwa ako sa iyo, ay nai-imagine ko din naman yung sitwasyon ni Ate Iska. I know na naging napakahirap yun sa kanya, yung wala kang peace of mind, yung may gigil ka, na gusto mo nang ilabas nung time na madiscover mo kung sino talaga yung lumalandi sa asawa mo. Nandun na lahat umaapoy ka na sa galit, kaya lang blinakmail ka pa ng asawa mo na iiwanan ka kapag siya ay nag-iskandalo. Ha? At gusto kong saladuhan sa part na yon si Iska sapagkat hindi siya nagpatagay dun sa silakbo ng kanyang damdamin at kumatig pa rin dun sa pagmamahal niya sa kanyang asawa na hindi dapat siya mawalan ng asawa dahil lamang sa isang kabit na kagaya mo dati. Maganda talaga yung takbo ng kwento, although it's not really usual for me na makabasa ng ganitong kwento. It's not that kind of fairy tale love story na parang modern day fairy tale na love story na nakasanayan natin dito na gustong-gusto natin. Kaya siguro nagustuhan ko kasi bago nga ito para sa akin. And again, thank you sa pagbabahagi mo sa amin ng kwento mo, kahugot na Bebang, And I really find it interesting. Maraming salamat. And I really hope and I pray na makatagpo ka ng makakatuwang mo sa iyong buhay. Again, thank you very much, kahugot na Bebang. At sa inyo din, mga kahugot na muling sumubaybay at naglaan ng oras para sa ating kwento ngayon. Samantala sa ating mga shoutout, ay rekta ulit tayo dito sa Facebook at yung mauna ay siyang unang mababasa. Iset lang natin sa newest first. At ang nauna ay si Jory Encarnacion. Ayan. At sumunod naman si Ruel Corcuera. Good to hear another story, Kuya Bonong. Maraming salamat. And Kenneth Pitines, a shoutout to you. Ganun din kay Margie Tumbali. Pa-shoutout po here in Hong Kong, lalo na sa mahal ko. Sino mo mahal mo, Margie? Ha?
Tinatago mo yata. Lucky Girl says, nice news story again. Maraming salamat. Mark and Mary Vlogs, Pasyandor 32 Vlogs. Hello kay Bono, thanks for this news story. Shout out from Hong Kong. Wala naman kay Arlene Saban. Hala, ako una. Tapusin ka ng trabaho, kuya. Papakinggan ko mamaya. Maraming salamat, Arlene. And Christina De Leon of Tuguegarao City, shout out to you. Ganun din kay Bernadette Garcia. Salamat sa pakikinig lagi. Juvelin Luga, good day Kuya Bono, listening here in Hong Kong. Pabati ng happiest birthday sa nanay, Violet at lola kong Luz Rosales ng Lana Tumawini, Isabela. God bless you, Juvelin. Wala naman kay Rain Mikate, salamat sa new update. Ingat lagi and God bless you too, kahugot na Rain. And sabi naman ni Lilibeth Balinsat Sabado, pa-shoutout Kuya Bono sa anak ko na si Kerwin Angelo at sa asawa ko na si Jojo. Lagi po akong, nawala. What happened? Lagi po akong nakaabang sa lahat ng channel mo from Minagbag, Quezon, Isabela. Maraming salamat, Lilibeth. At ito naman mula sa kahugot natin si Binibining LJ. Shoutout sa jowa kong si RNJ at sa BFF kong si Natty and Even. Shoutout na din sa mga pinautang ko. Alam nyo na kung sino kayo. Sana magbayad na kayo kasi walang-wala na ako. Please maawa kayo. Wala kay Binibining LJ o BBLJ. Ayan. So shoutout sa mga napahiram ng kahugot nating si LJ. Sana daw magbayad kayo. Mahirap talaga ngayon, Ako nga, akala ko hindi ko na ma-experience ulit yung ganito na walang-wala. Pero siguro ay merong lesson na hinahatid sa atin. Pero maswerte yung mga kaibigan mo sapagkat napagkatiwalaan mo sila. And mula naman sa kahugot nating si Anne-Marie Pineda, shout out to you. God bless you too, Anne-Marie. Hello Kuya Bono, good day po sa'yo. Shout out sa girlfriend ko na nasa abroad ngayon. Ingat ka palagi and I love you. Mula naman kay Jmar. Nancy Bongbonga says pa shout out Kuya Bono, we are always listening to your stories. Ito ang libangan namin pag nagtitinda kami. God bless you Kuya and more stories to come. God bless you too, Nancy Bongbonga. Mula naman kay Maria Trinidad Galano, isa na namang panibagong kwento na kahahangaan ng lahat. Shout out na lang po. Galano family na walang sawang sumasubaybay sa iyong programa. Avid listener here, God bless sa ating lahat. Maraming salamat, Maria Trinidad. Mula naman kay Mary Eileen Humake ng Ifugao. Ellen pala. Hi Ellen. At Marilyn Ramos says hi. Shout out po sa family ko dyan sa Pilipinas, most especially to my two sons. I miss them so much. More blessings to come listening here in Malaysia. Salamat Marilyn. Marilyn. Shoutout din kay Virginia Dilla. Ganoon din kay Premium Mate. And pa-shoutout Kuya Bono, avid listener here in Jeddah, Saudi Arabia. Shoutout sa pamilya ko dyan sa Itchaga, Isabela, lalo sa dalawa kong anak. At mahal kong asawa na si Leonard. Stay strong tayo. Ingat po lagi. That's from Jaylene Makarilay. Shoutout kay Vicky Paterno ng Hong Kong. At request ni Princess Cyril, pakidala sa ng upload. I'm so proud of you, mahal na mahal kita asawa ko. Sabi niya kay Engineer Requinio. Sa wakas ay government employee na daw siya. Congratulations, Engineer Requinio. Rose Caroline Jose says pa shoutout po. Tsaka kay Wendy Del Yomas na lagi nakikinig sa shop nila. Pati daw yung manager niya na adik makinig sa inyo. Mula kay Rose Caroline Jose. So shoutout kay Wendy Del Yomas at sa kanilang manager. Maraming salamat sa pagkikinig. At mula naman kay Vino Espino, shoutout po here in Santiago City. Always po akong nakaabang sa mga kwento nyo. Keep safe po lagi and more power. And God bless you too always. At bilang panghuli, mga kahugot, Alma Araw, shout out to you. At Moises de la Cruz, shout out din sa iyo. At pa-shout out na rin sa RJ's Catering Services ng Barangay Raniag, Ramon Isabela. Lalo na kay RJ Romer, Rhea, Christine, Marieta at Dagul. New kahugot yung mga yan. Thank you so much. Dumadami nga kayo, napapansin ko. Maraming salamat sa inyo. Ha? At eto pa,
Aisha Dilshad, hi kahugot na Dag, stay strong no matter what happens. Sana lagi din magkatotoo biro ng asawa mo. Sana hindi magkatotoo. Aisha, thank you so much. And I Merlin Sambo. Pa-shoutout ko yung always listening here in City of Ilagan, Isabela. God bless. God bless you too. I Merlin o E Merlin. Okay, so yan ang mga kahugot at mula tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng SIT Somewhere in Time. Shout out sa kahugot nating si Ayan ng Dubai. Sana magbasa ka na ng email mo at nang sa ganun ay matanong mo o masagot mo yung aming tanong. Maganda yung simulan ng kanyang kwento, kahugot, kaya lang biglang parang lumuktaw o minalaktawan na parte. At hindi mo talaga mapagdudugtong at hindi mo pwedeng hulaan yung nangyari. Kaya nag-email kami sa kanya at sabi ko, pakipunan ang patlang na ito upang mabuo yung kanyang kwento. So hopefully, kapag nag-reply siya, kahugot, ay siya ang susunod na mababasa dito sa SIT Somewhere in Time. So hanggang sa muli, God bless everybody and always take care and stay healthy. Again, God bless us all. Kahugot, nais mo rin bang ibahagi ang iyong totoong kwento ng buhay at pag-ibig? Ngayon pa lang, thank you na sa'yo. Pero tandaan lamang ang mga sumusunod. Number 1, gamitin ang wikang Tagalog o Taglish at please lang, tama sana lahat ng spelling mo. Iwasan ang shortcut typing gaya ng style mo sa pagte-text gamit ang basic phone na di keypad noon. Number 2, huwag gumamit ng kahit anong uri ng emoji o emoticons. Hindi yun kailangan. Number 3, mag-type gamit ang Microsoft Word sa iyong computer or laptop o mag-download ng Word app at ito ang gamitin mo sa pagtatype ng kwento mo upang makita mo kung ilang words na ang natatype mo. Kasi mababasa lang ang iyong kwento sa DKB kung ito ay naglalaman ng 5,000 hanggang 6,000 words. Kung mas mababa sa 5,000 words, mababasa ito sa SIT or Somewhere in Time channel. Number 4, kung maaari, maglakip ng picture mo or maikling video. Totoong picture o video mo ha? Kung pwede lang naman, okay lang kung mas gusto mong maging pribado ang iyong itsura. Number 5, ipadala ang iyong kwento sa email address na dearkuyabono@gmail.com. Hintayin namin ang kwento mo, kahugot. Salamat!